this is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Hello! Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel and interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking upload. And browse lang po kayo sa aking channel. Baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba kumuha ng passport online or kung paano ba mag-schedule or magpa-appointment para makakuha ng passport or ng Philippine passport. So kung interested po kayo sa topic na ito and gusto nyo magkaroon ng passport or kumuha ng passport, sundan nyo lang po yung step-by-step process na to. So keep watching po! Before po tayo mag-proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang po i-promote ang aking small business RMT Travel and Tours. Kung kailangan nyo po ng ferry ticket, airplane ticket, or gusto nyong magbakasyon or mag-tour sa Cebu, Iloilo, Boracay, or any domestic destination and international destination, message lang po kayo dito sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. Please support po my small business. Thank you in advance po. So, para po kumuha ng appointment or schedule online, kailangan po muna natin pumunta sa website ni passport.gov.ph. So, by the way, hindi po pwedeng kumuha ng passport pag hindi tayo nag-schedule online. Hindi pwedeng mag-walk-in doon. So, kailangan mag-schedule muna tayo or mag-appointment muna tayo ng pagkuha natin ng passport. So, punta lang po tayo sa website ni passport.gov.ph. So, gamit po ang inyong cellphone or computer, buksan niyo lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome at pumunta po tayo sa website ni passport.gov.ph. So, ito po yung complete link ng website nila, www.passport.gov.ph/appointment. So, ilalagay ko rin po tong link ng website nila sa comment section at sa description ng video ito. I-click nyo na lang po. So, once nasa website na kayo ni passport.gov.ph, ganito po yung makikita nyo, nakalagay schedule an appointment. So, scroll nyo lang pababa yan. Scroll nyo lang po pababa and then may makikita kayo ditong reminder. Nakalagay dyan na Google or Yahoo Mail or Gmail lang po yung pwede nyong gamitin sa pagkuha ng appointment para hindi kayo magkaroon ng problem. Kasi mag-i-email po sa inyo si passport.gov.ph ng email ng schedule nyo and confirmation ng schedule nyo and yung resibo nyo. Basahin nyo lang din yung mga reminders and terms and conditions dyan. I-scroll nyo lang po ulit hanggang mapunta kayo sa baba. May makikita kayong by proceeding with this application, I understand that I am signifying my consent and disclosure dito. So, click nyo lang yung box para malagyan ng check. And kung gusto nyong start a group appointment, i-click nyo yung start group appointment. Kung mag-isa ka lang naman ang pupunta, click nyo po yung start individual appointment. And then, mapupunta na tayo sa individual appointment site location. So, mamimili na tayo kung saang DFA office tayo magpapa-appointment or kukuha ng passport. So, yung region tsaka country, automatic may fill up na yan kung sa Philippines kayo kukuha ng passport nyo. So, sa site, i-click nyo lang yung arrow pababa para mamimili kayo ng DFA office kung saan kayo magpapa-appointment or kukuha ng passport. So, click nyo lang po yung arrow pababa. So, makikita nyo na po yung mga listahan ng mga DFA office. Kung nakalagay simple renewal, so ibig sabihin renewal lang ng passport yung pwedeng gawin dyan. Hindi pwede yung mga new passport na kukuha pa lang ng bagong passport. So, scroll nyo lang po yan. Makikita nyo yung mga DFA office kung saan kayo pwedeng kumuha ng passport. Mamimili na lang po kayo dyan. Yung mga nakalagay na walang nakalagay na renewal. So, ibig sabihin, pwede pong kumuha doon ng bagong passport or pag new applicant pa lang kayo ng passport, hindi pa lang kayo magre-renew. Pero pwede rin mag-renew dyan sa mga walang nakalagay ng renewal. Ibig sabihin, pwedeng renewal and pagkuha ng bagong passport. So, ang napili ko is DFA NCR Northeast Alimol Cubao. So, yung Alimol na DFA office yung napili ko. So, i-click nyo lang yan para malagyan ng tuldok kung anong DFA office yung napili nyo.
Once nakapili na kayo ng DFA office, lalabas dyan yung office name nila and yung complete address ng DFA office na napili nyo and yung contact number nila. I-scroll nyo lang po pababa and then may makikita kayong terms and conditions. Basahin nyo lang po yan. So, isa sa terms and conditions is may 30 minutes lang daw po tayo to complete the whole process mula sa pag-fill up ng mga details hanggang sa pagpili ng payment method. So, pag nagko-confirm kayo and okay sa inyo yung terms and conditions, click nyo lang yung box sa baba para malagyan ng check and then click nyo lang po yung next. And then, lalabas na yung mga available dates kung saan tayo pwedeng mag-schedule or mag-appointment ng pagkuha ng passport. So, yung mga naka-green na dates, yun yung available pa, may slot pa. And then, yung mga naka-red na dates, fully booked na siya. So, mamimili lang tayo dun sa mga naka-green na dates. So, i-click nyo lang po kung anong date yung napili nyo. So, once nakapili na kayo ng date, sa bandang baba naman, lalabas na yung mga available time. So, yung mga may nakalagay na kulay green available slots, yung tapat na oras nun, yun yung mga pwede pa nating piliin na oras. Yung mga oras naman na may nakalagay na fully booked, hindi na available yung mga oras na yon. So, mamimili na lang tayo ng oras na may nakalagay na available slots. So, dito sa example, pinili ko yung 12 noon to 1 p.m. So, click nyo lang yung bilog sa tabi ng oras para malagyan ng tuldok. Once nakapili na po kayo ng oras, i-click nyo lang po yung box sa tabi ng I am not a robot para i-verify, para malagyan ng check. Kung may lumabas man na mga pictures, hanapin nyo lang yung pinapahanap na picture. So, i-click nyo lang kung anong picture yung pinapahanap. For example, dito, bridges. So, click ko lang yung mga picture ng bridges. And then, once na-click nyo na yung picture na pinapahanap, click nyo lang yung verify. And once na lagyan na ng check yung box ng I am not a robot, i-click nyo lang po yung next button sa bandang baba. After that, mapupunta na tayo sa pag-fill up ng individual personal information. So, may nakalagay dyan na warning. Make sure daw po tama yung mga details na ilalagay natin. Kasi kung may maling spelling, kailangan ulit natin kumuha ng bagong appointment. So, kung nag-a-agree kayo dun sa warning, i-click nyo lang yung box ng I agree para malagyan ng check. Then, scroll nyo lang pababa para mag-fill up na tayo ng ating personal information. So, una yung phone number tsaka mobile number. So, pwede pong same number nyo na lang yung ilagay dito. Tapos, sa phone number, yung tamang pag-fill up nito is nag-start sa 09, hindi yung sa +639 na kasama yung area code. Tapos, fill upan din natin yung email address natin. And then, type ulit natin yung same email address sa confirm email address na box. So, make sure parehong email address yung ilalagay natin sa box ng email address at confirm email address. Then, next natin pifill upan is yung last name, given name, and middle name ng kukuhanan ng passport. Then, fill upan din natin yung date of birth ng kukuhanan natin ng passport, yung month, yung date at year kung kailan siya pinanganak. And then, sa gender, iselect lang kung male or female. I-click lang para malagyan ng tuldok. And then, iselect din natin kung anong civil status, kung single or married. Sa birth legitimacy naman, iselect lang kung legitimate child or illegitimate child. So, may choices naman dyan. Sa bandang baba naman, iselect nyo lang po kung saang country siya pinanganak, and kung saang province pinanganak, and kung saang city or municipality pinanganak. So, once na fill upan nyo na yung mga information, i-click nyo lang yung next button sa bandang baba. Kung pag-click nyo ng next, may mga lumabas na red na warning sign, yun po yung mga mali nyo or kailangan nyong ulitin. So, kagaya nito, may nakalagay, confirm email address is required. So, kailangan i-type yung tamang email address dun sa dalawang box na yon. So, kung ano yung nakapula, ibig sabihin, yun yung mga kailangan i-correct natin. So, once na-correct nyo na, click nyo lang ulit yung next button sa bandang baba. Then, next nating fill upan is yung family information. So, una nating fill up ang information is yung father's information. So, sa father's information, i-type nyo lang yung last name ng father nyo, given name, or yung first name at yung middle name ng father nyo. At syempre, wag din natin kalimutang i-select yung country of citizenship ng father nyo. Sa bandang baba naman, pipilapan naman natin yung mother's information, yung last name ng mother nyo nang dalaga siya or yung maiden last name niya, and then yung given name niya and yung middle name ng mother nyo nang dalaga pa siya or yung maiden middle name ng mother nyo.
And then, wag nyo rin kalimutang i-select yung country of citizenship niya. So, for example, dito, Philippines. So, once napilapan nyo na yung family information nyo, i-click nyo lang yung next button sa bandang baba. Then, next natin fill-upan is yung application information. So, sa application type, i-select nyo lang dito kung ano yung type ng application nyo, kung new or renewal ba. So, ito yung sample ng choices. Click nyo lang yung arrow pababa para mag-select. Sa application type, ang mga choices is new pag bago pa lang kayo mag-a-apply ng passport, renewal kung magre-renew lang kayo ng passport, and lost pag nawala yung passport nyo. So, click nyo lang yung bilog para malagyan ng tuldok. So, dahil bagong passport pa lang or new application pa lang to, so dito ang pinili ko is new. Sa basis of Philippine citizenship naman, click nyo lang yung arrow pababa sa box ng basis of Philippine citizenship para mamili kayo kung ano yung basis ng pagka-Pilipino nyo. So, ang choices dito na basis of Philippine citizenship is by birth, kung pinanganak kayong Pilipino, by election, or by marriage, kung nakapangasawa kayo ng Pilipino, or by naturalization, kung matagal na kayo nakatira dito, or by RA 9225 or others. So, iselect nyo lang dyan kung ano yung basis of citizenship nyo. So, sa akin dito sa example is birth. So, click ko lang yon para malagyan ng tuldok. Kung foreign passport holder kayo, click nyo lang yung yes. And click nyo lang naman yung no kung hindi kayo foreign passport holder or may passport kayo sa ibang bansa. So, dito sa example, no yung nilagay ko. Click ko lang para malagyan ng tuldok. And then, wag din kalimutang fill-upan yung emergency contact person nyo. For example, yung parents nyo or yung spouse nyo. And then, ilagay din po yung contact number ng emergency contact person nyo. So, once na fill-upan nyo na yung mga information, i-click nyo lang ulit yung next button sa bandang baba. Then, next natin fill-upan is yung contact information. So, wag natin kalimutang ilagay yung current address or present address natin kung saan nyo gustong ipadala yung passport nyo. And then, ilagay nyo rin yung city at yung province nyo. Sa bandang baba, fill-upan nyo din yung occupation nyo, kung ano yung trabaho nyo, and yung number nyo sa office, and yung address ng office nyo. So, once na fill-upan nyo na yung mga information na yan, i-click nyo lang yung next button sa bandang baba. After that, lalabas yung summary ng mga information na finil-up natin kanina. Double check nyo lang yung mga tinype nating information kung may mali ba. Kung may mali, click nyo lang yung edit button sa bandang taas. Kung wala naman and correct naman yung mga information na nakalagay, proceed na tayo sa next process sa bandang baba. So, may makikita kayo dito I am not a robot. I-click nyo lang yung box na I am not a robot para malagyan ng check. And then, may lalabas ulit ng mga pictures. So, hanapin nyo lang yung pictures na pinapahanap dito. So, for example, motorcycle. So, click nyo lang para malagyan ng check. And then, click nyo lang yung verify sa bandang baba. And pag may check na yung I am not a robot, may makikita kayo ulit dyan na box na I am aware that the possession of passport is a privilege granted by the government of the Philippines. So, may box dyan. I-click nyo lang para malagyan din ng check. So, once may check na yung dalawang box na yon, click nyo lang yung confirm button sa bandang baba. And then, mapupunta na tayo sa payment. So, una, i-choose muna natin yung processing type. So, kung regular or special processing. So, sa regular kasi maabot daw to ng mga 1 month and above. Sa special processing naman, para maabot ng mga 15 days. So, sinelect ko dito special processing. So, click nyo lang yung bilog para malagyan ng tuldok. Sa regular processing po, ang bayad is 950 pesos. Sa special processing naman, ang bayad is 1,200. So, kayo na mamimili kung anong gusto nyo. Depende sa days na gusto nyo dapat nasa inyo na yung passport nyo. Sa choose payment method naman, select nyo lang kung paano nyo babayaran yung passport. So, pwedeng e-payment via PayMaya or pwede rin via debit card or credit card. Or pwede rin via over-the-counter sa mga authorized payment center, gaya ng Bayad Center. And so, click nyo lang kung anong payment method nyo. So, click nyo lang para malagyan ng tuldok. So, dito sa example natin, ang clinic kong payment method is debit or credit card. Sa other services naman, may choice kayong i-pick up dun sa DFA office kung saan kayo nagpa-appointment ng passport nyo, or ipa-deliver na lang sa courier. Kaya lang may charge, 150 pesos pag pinadeliver nyo. So, dito sa example natin, ang pinili ko is via courier. Click ko lang yung bilog para malagyan ng tuldok.
Sa bandang baba naman, ilalagay yung details ng pangalan ng magre-receive ng passport. So, yung nilagay ko na lang dito is yung pangalan na may-ari ng passport, yung apelido, first name, and middle name. So, automatic ata may fill up na to based dun sa finilapan nating information. Tapos, huwag kalimutang ilagay yung mobile number and address information. Yung province, city, and barangay, at yung zip code. So, yung landmark, lagyan nyo na lang din kung saan malapit yung bahay nyo and ilagay nyo rin po dyan yung email address nyo kasi mag-i-email sa inyo si passport or si DFA. And kung kayo po yung magre-receive ng passport nyo, i-click nyo po yung box ng I will be the one to receive my passport para malagyan ng check. Kung hindi naman po kayo magre-receive dahil wala kayo palagi sa bahay, pwedeng yung relatives nyo, huwag nyo pong lagyan ng check yung I will be the one to receive my passport. Lagyan nyo po ng pangalan kung sino yung magre-receive, dalawang pangalan sa authorized representative, and then i-click nyo kung relative or non-relative. So, sa akin, relatives yung nilagay ko, tapos yung pangalan nilagay ko dun sa dalawang box. And then, sa bandang baba, merong by checking the box, you agreed the terms and conditions. So, click nyo lang yun para malagyan ng check. And then, sa bandang baba, i-choose nyo kung anong courier kayo magpapadala. So, dito, Air 21 lang yung choices. So, click ko lang yun para malagyan ng tuldok. Sa bandang baba, makikita nyo yung summary ng babayaran nyo. Yung passport fee is 950. Kung magpapa-special processing kayo is 250. Kung magpapa-deliver kayo sa courier is 150. So, total of 1,350. So, kung babayaran nyo na siya, click nyo lang yung Pay Now. And then, may lalabas na mga reminders. So, dapat daw po mabayaran natin siya within 24 hours. So, basahin lang natin yung mga reminders na yan and then scroll natin pababa. Sa bandang baba, may makikita kayong I agree. Click nyo lang yung box na yan para malagyan ng check. And then, click nyo yung proceed to payment. So, dahil credit card payment, yung sinelect kong method of payment, so, tinype ko lang yung credit card details and then, click ko lang yung I am not a robot para malagyan ng check. And then, click ko yung complete order. Then, tinype ko lang sa enter code box yung OTP na sinend ng bangko and then, click ko lang yung submit para mag-proceed na yung payment. So, kanina sa summary, 1,350 lang yung babayaran. Ngayon, 1,400 na. May additional 50 pesos siya na service fee dun sa payment method na sinelect ko. After that, lalabas na yung confirmation na payment successful na siya. Then, mababalik yung page dun sa website ni DFA Passport. So, nakalagay dyan na thank you, your payment has been recorded. So, wait lang natin yung email dun sa email natin. Mag-i-email sa atin si DFA Passport. Makaka-receive po tayo ng email galing kay DFA Passport. Marami po siyang email sa atin pero ito yung pinaka-importante. We have successfully confirmed your passport appointment booking. So, nakalagay dyan yung details ng passport appointment natin. Yung appointment date, yung code, yung site name, at yung date at oras. So, andyan din yung mga steps and important reminders. And then, may mga naka-attach na documents. Download lang po natin itong mga to and then print po natin, dadalhin po natin ito sa passport appointment natin. So, isa sa mga naka-attach is yung passport application form. So, download lang po natin to and then i-print, dadalhin po natin to sa appointment natin. Meron din yung important reminders. I-print po natin ito para may copy tayo. And meron ding electronic receipt. So, i-print lang din po natin ito, dadalhin din po natin. Ang alam ko, 2 kopya to. So, bali 2 kopya na magkasunod po ito. Meron ding DFA rating sheet. So, dito pa i-rate natin yung service ni DFA sa atin. So, mag-print lang kayo itong form na to. Tapos, sasagutan nyo to. Pagkatapos ng service, isasubmit nyo po ito sa DFA. And kung relatives nyo yung magre-receive ng passport nyo, mag-print din kayo ng letter of authority. Fill upan nyo kung sino yung mga relatives nyo magre-receive ng passport nyo. Kung ano yung pangalan na nilagay nyo dun sa application nyo kanina. And then, isasubmit nyo rin po ito sa DFA pag nag-appointment na kayo. And bigyan nyo rin ng copy yung relatives nyo na magre-receive ng passport nyo. Kung hindi naman po relatives yung magre-receive ng passport nyo, kailangan nyo po itong special power of attorney. So, fill upan nyo lang po yan kung sino yung magre-receive ng passport nyo, yung hindi nyo relatives. And then, papanotaryo nyo po to, bibigyan nyo po ng copy sa DFA pag nagpa-passport appointment na kayo. And bibigyan nyo rin ng copy yung magre-receive ng passport nyo na hindi nyo relatives.
And mag-i-email din sila ng resibo ng ating binayad. So, dito yung 1/4 na binayad ko. Ito yung receipt galing PayMaya. So, screenshot nyo na lang or print nyo pa ito para may copy kayo. Dalhin nyo na lang din yung copy ng resibo as proof of payment. That's all, guys. Abangan nyo po yung part 2 kung paano na yung actual process pag nasa DFA office na. So, try ko i-document yun para ipakita sa inyo yung step-by-step process kung ano na yung gagawin nyo pag nandun na kayo sa DFA office. So, kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And don't forget din i-follow ang aking Facebook page, Miss Marge Vlogs, for more helpful videos na aking i-upload. And please don't forget po to subscribe my YouTube channel, Miss Marge Vlogs, for more helpful videos na aking i-upload. And tulungan niyo po akong maabot ang 100k subscribers. Once na abot po natin yan, mag-share tayo ng cash blessing sa ating mga subscribers. Thank you in advance po. Thank you for watching po. See you on my next video. Bye-bye!